Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Gobyerno, maraming paraan para mapauwi ang mga pinaaresto ng korte na nasa ibang bansa. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga pinaaresto ng korte na nananatili sa ibang bansa. Ito ang sinabi ng isang law expert matapos na magtakda na ang Korte Suprema ng bagong panuntunan para ituring na fugitive from justice ang isang individual o pugante sa batas. Binibigyan diin ito na ang isang pugante ay hindi lamang ang taong tumatakas sa batas matapos mahatulan, kundi pati na rin sa mga taong umalis matapos na sampahan ng kaso upang takasan ng prosekusyon. Sa panayam ng DZRH kay Atty. Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi nitong matagal nang nasa doktrina ang sinasabing fugitive misentitlement na kabilang sa panuntunan pero ngayon ay mas binigyan diin upang mas maipatupad ng mahigpit ng korte sa trial court sa bansa. Aniya, sa ilalim ng doktrina, sinumang inaakusahan na ayaw umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso ay hindi ito maaaring makahingi ng apela o relief mula sa abogado nitong nasa Pilipinas. Ang rule noon at ganun ang rule hanggang ngayon. I-reiterate lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court. So, they cannot run to the court at the same time, hide from the court kung pagdating naman sa warrant of arrest o yung pananagutan niya sa korte. Dagdag pa ni Cayosa, sa kaso naman ni Atty. Harry Roque, mukhang pag-iwas umano sa kaso ang game plan nito at sinasamantala ang bagal ng justice system sa Pilipinas. Habang sa kaso naman ni dating Congressman Zaldico na nakakuha na ng permanent residency sa ibang bansa dahil umalis ito ng Pilipinas nang wala pa siyang kaso, ay may paraan pa rin ng gobyerno upang siya ay mapaaresto at ipadeport. Kung gustuhin ng gobyerno, marami pang ibang mga basehan para i-request ang Portugal na aresto siya at ibalik sa Pilipinas. Yan o Interpol. Sa ating pagkaalam, yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, miyembro ng Interpol. Isa rin ang paraan upang mapauwi ang mga pugante ay ang pinirmahang kasunduan ng mga bansa ukol sa pagsugpo sa korupsyon. Kagaya din ng Portugal, signatory ho tayo din sa tinatawag na Merida Convention, yung United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa po yan. So din sa international treaty na yan, halos lahat po ng bansa sa mundo, 192 pumirma na dyan, aahanin na lang ata hindi pumirma. Magtutulungan ang mga bansa, sugpuin yung korupsyon. Binigyan din ni Cayosa ang kahalagahan ng pagharap sa kaso ng sinumang inakusahan at hindi na magtago at maideklara pang pugante sa batas dahil maraming paraan ng gobyerno para mapauwi ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga arestuhin kaugnay sa anomalya sa flood control masusundan pa. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Ramdam ng Malacanang ang hinaing at galit ng taong bayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na hindi pa rin napananagot at nakakasuhan. Ito ay kasunod ng mga kilos protesta kontra korupsyon na noong linggo at planong ikatlupang trilyon peso March kapag wala pa rin big fish na nakakasuhan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, tiniyak naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa publiko na nagpapatuloy ang investigasyon at madaragdagan pa ang mga makakasuhan sa mga susunod na araw. Ayon kay Gomez, makakasuhan na rin ang mga tinaguriang big fish o ang mga nasa likod ng korupsyon sa maanomalyang flood control projects at pasimula pa lamang anya ang naging kaso laban sa mga opisyal na nasa likod ng Oriental Mindoro flood control anomaly at sa mga pinaarestong kongresista. Tandaan natin, isang kaso pa lang to, lakay, no, sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days. At sigurado ko kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinampa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, no? So marami pa sa darating na araw bago magpasko. Dagdag ni Gomez na iintindihan nilang naiinip na ang sambayan ng Pilipino dahil sa tagal umano ng proseso ng pagpapakulong sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero paalala pa rin ng kalihim na mayroong due process sa pagsasampa ng kaso lalo na sa Ombudsman at Sandigang Bayan na kailangang sundin para hindi maabsuwelto ang mga sangkot dahil lamang sa technicality. Pero sinasabi lang natin na medyo kailangan pa rin natin i-observe yung due process at huwag tayo nagmamadali para hindi naman masayang itong mga kaso na ito, ma-dismiss on technicality at itong mga nagnakaw ay will go scot-free, no?
sa ngayon, ang ombudsman natin, confident na makakapag-file na tayo ng kaso laban sa mga malalaking, itong mga big fish nga, ano? Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa mga presyo ng petrolyo ngayong araw. Kaninang alas 6 ng umaga at nang ipinatupad ang 20 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, mayroon namang big time na bawas sa diesel na aabot sa 2 pesos and 90 centavos sa kada litro, ganon din sa kerosene na mayroong 3 pesos and 20 centavos sa kada litro ang bawas. Una nang sinabi ng Department of Energy na nagkaroon ng oversupply ang mga kumpanya kaya nagkaroon ng bawas presyo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.